ang ilaw sa maliit na bintana. Sa isang tahimik na baryo, may batang lalaki na ang pangalan ay Ili. Mahilig siyang tumingin sa maliit nilang bintana tuwing gabi. Doon niya pinapanood ang mga bituin habang iniisip niya ang buhay, mahirap lang sila. Ang tatay niya ay mangingisda at ang nanay niya naman ay nagtitinda ng kakanin sa palengke. Minsan may sapat silang pagkain, minsan wala. Pero kahit ganoon, laging sinasabi ng nanay niya, "Anak, hindi nasusukat ang yaman sa laman ng bulsa, kundi sa laman ng puso." Hindi iyon lubos maintindihan ni Eli. Isang araw, habang pauwi siya galing eskwela, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng daan. Gutom, pagod at nanginginig sa lamig. Ang baon ni Ili para sa merienda ay isang pirasong pandesal. Iyon na lang ang pagkain niya hanggang gabi. Huminto siya, tumingin sa tinapay, tumingin sa matanda, at kahit kumakalamang sarili niyang sikmura, iniabot niya ang pandesal. Ngumiti ang matanda, hindi malaking ngiti, pero totoong ngiti. Iyong ngiting parang may ilaw. "Maraming salamat, iho," sabi nito. "Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo." Umuwi si Eli na gutom, pero kakaiba, magaan ang pakiramdam niya. Kinagabihan, dumating ang malakas na bagyo. Binaha ang baryo. Tinangay ng agos ang maliit nilang bangka. Iyon lamang ang kabuhayan ng pamilya. Kinabukasan, bagsak ang balikat ng kanyang ama. "Paano na tayo?" Mahina nitong tanong. Habang tahimik silang nag-iisip, may humintong truck sa harap ng bahay nila. May mga taong bumaba, may dalang pagkain, damit at isang bagong bangka. Nagulat sila. Kasama ng mga taong iyon ang matandang lalaking binigyan ni Ili ng pandesal. Ngumiti ito. "Ako ang may-ari ng isang samahan na tumutulong sa mga nasalanta," sabi niya. "Naglalakbay ako noon nang walang nakakilala sa akin. Marami ang dumaan, pero ang batang ito, kahit kaunti lang ang mayroon, ibinigay niya pa." Tumingin siya kay Ili. Kapag ang puso marunong magbigay sa gitna ng kakulangan, iyon ang tunay na kayamanan. Napaluha ang nanay ni Eli, napangiti ang tatay niya. At si Eli, ngayon niya lang lubos na naintindihan ang sinabi ng kanyang ina. Kinagabihan, tumingin ulit siya sa maliit nilang bintana. Pareho pa rin ang mga bituin, pero iba na ang puso niya dahil natutunan niyang minsan ang pinakamaliit na kabutihan, isang pirasong tinapay, isang kamay na tumutulong, isang pusong handang magbigay ay maaaring maging ilaw sa pinakamadilim na gabi ng iba. Aral. Huwag hintaying yumaman bago gumawa ng kabutihan. Minsan, ang maliit mong ibinibigay ay sagot sa malaking panalangin ng iba. Follow Tito Jomar Sari Sari Stories for more.